Amen. Malaya po tayo makakaupo and praise God at kayo po lahat ay nandito at present. Remind nyo po yung mga kapatiran nating mga workers na wala po dito. Baka akala po nila tapos na yung pagiging worker, kaya rin wala rin sila dito ngayong midweek prayer meeting natin. Tandaan niyo po na isa po yun sa mga requirement din natin. And sa ganun din, maging part sila ng support ng church sa prayer dahil kailangan natin talaga ang prayer sa ating simbahan. Amen? Kasi maraming attacks ang kaaway na hindi natin nakikita and we can encourage one another in prayer. Dahil meron tayong kalaban na di natin nakikita at ganoon din naman ang Panginoong Diyos na buhay in the unseen realm, siya ay kumikilos. Ayan. Kaya ito yung series natin po, The Unseen Realm. Medyo matagal na talaga tayo nag-series nito. Pero para po ito, marami tayong malaman bilang mga mananampalataya ng Panginoon na po pwedeng sinasabi nyo 2 to 3 years na kayo na dumadalo sa church or pwedeng mas matagal pa, no? Dahil gusto natin lahat tayo po magamit ng Panginoon, hindi lang sina pastor, hindi lang sina leader, kundi ang bawat isa sa atin. At alam niyo po, kagandahan dyan, merong 9 gifts of the Spirit, no? At gusto ko sabay-sabay natin to basahin mula sa Word of Wisdom. 1, 2, 3, go. Word of Wisdom, Word of Knowledge, Gift of Faith, Gifts of Healing, Working of Miracles, Prophecy, Discerning of Spirits, Various Kinds of Tongues, Interpretation of Tongues. Saan natin ito makikita, itong 9 gifts of the Spirit or 9 gifts of the Holy Spirit? Wala pong iba kundi sa 1 Corinthians chapter 12 verses 4 and then jump tayo ng 7 to 10. Ano po ang sabi? Now there are varieties of gifts but the same Spirit. So ibig sabihin, mayroong mga iba't ibang uri ng regalo ang Diyos, pero iisa ang Espiritu na nagbibigay ng mga ito. Ano ang sabi? Verse 7, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit, ano daw? Una, the utterance of wisdom. Next, and to another, the utterance of knowledge according to the same Spirit. Verse 9, to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing by one Spirit, to another, working of miracles, to another, prophecy, to another, the ability to distinguish between spirits, to another, various kinds of tongues, to another, the interpretation of tongues. So, meron na tayo na-tackle dito yung prophecy no nakaraan, pero hindi ko po ito gagawin na sunod-sunod kung ano yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 12 dahil nakikita ko po na magandang unahin natin kung ano yung madalas din natin makita sa church at saka yung ginagawa natin sa church na ipapractice natin. Particularly, itong naka-highlight sa ating verse, pakita lang natin, na various kinds of tongues at interpretation of tongues. So ito yung topic natin ngayon, tongues and interpretation. So, bakit natin kailangan tong pag-usapan? Kasi, pwede po na tayo ay matagal nang dumadalo sa Panginoon, may gift tayo, pero we don't know how to handle that gift. Paano gamitin yung gift na yon na binigay sa atin ng Panginoon. At pwede rin po, hindi natin napapractice yung gift na binigay sa atin ng Diyos. Kaya, kailangan, next slide please, ang gifts ng Holy Spirit, kailangan maintindihan talaga natin. Maipractice natin. Hindi isang beses lang. Hindi tuwing encounter, hindi tuwing meron lang, dun mo lang na-feel yung thick presence ni Lord, dun mo lang papracticein.
kung hindi practicein mo ito daily sa iyong buhay. And ito rin ay iniutos ng mga apostles and kahit din ni Apostle Paul dito sa ating babasahin, ine-endorse niya, sinasabi niya rin talaga na mag-tongues ang mga mananampalataya. So, meron po na iba't ibang views sa tongues, no? Sa totoo lang po, sa Christianity, hindi po pare-parehas ang view o pananaw pagdating sa tongues. Meron pong ibang mga grupo ng mga Christians din. Totoo po, parehas na naniniwala sa atin sa Triune God. Ano yung Triune God? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Parehas na naniniwala, merong heaven, merong hell, no? Naniniwala rin sa iba't ibang mga bagay na pinaniniwalaan natin sa mga basic doctrines or sa Apostles' Creed na tinatawag. Pero pagdating sa mga gifts of the Spirit, pwedeng hindi naman sila naniniwala doon or iba yung paniniwala nila sa atin. May nagsasabi, una, yung gift of tongues and interpretation ito, kay God talaga yan. May iba naman nagsasabi na yung sinasabi nila, nonsense naman yan, hindi naman yan kasi naiintindihan. At may nagsasabi naman daw, para lang yan sa first century Christians. At may nagsasabi na masyadong dogmatic, kapag hindi ka nagtatongues, hindi ka spirit-filled. Ano? So, dito, gagalawin natin lahat ng mga views na yan at nawa maintindihan nyo kung ano yung stand ng church natin at ano yung pinaniniwalaan natin dito base sa scripture. Hindi po tayo magbabase kung ano yung nangyari historically, kung hindi kung ano yung nakalagay sa Bible. Amen? Hindi po nakabase dito sa feelings o kaya sa personal experience, kung hindi ko ano ba yung sinasabi ng Bible sa buhay ng bawat isa sa atin. Malinaw po ba yon? Kasi po pwedeng ganito, may isa kang experience na iba sa experience ko. Kung yun yung pagbabasihan natin, pwedeng magkaroon ng kaguluhan. Pero kung titingin tayo sa Bible, kung ano ang sinasabi ng Bible, I'm sure may intindihan natin to. Amen? So, una, ano ba ang tongues? Dahil nababanggit ito madalas at marami ring dumadalo sa church, nakakapakinig, nabanggit din natin ito nung meron tayong series about We Multiply, no? Nung month of July. Dahil sa Acts chapter 2, nagsalita ng iba't ibang wika ang mga Christians sa upper room and tongues of fire yung bumaba sa kanila at pagdating nila dun sa temple, narinig ng napakarami mga tao na sila ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika or tongues. Ang tongues po, next slide, ay glosa sa Greek. No? Yan po ang basa sa original Greek niya na translation. At sa New Testament, kapag nababanggit yung word na tongues, dalawa po yung ibig sabihin niya. Una daw, literal, na physical na organ of speech, yung dila natin mismo. Sino dito may dila? No, hindi ko na kayo papadilain, baka yung hininga nyo, umano sa katabi nyo. Pero yan yung physical talaga na organ ng pagsasalita, tongues. At metaphorically, mga kapatid, tinatawag din itong human dialect. Halimbawa, ano yung tongues mo? Halimbawa, Filipino tongue. Ibig sabihin, nagsasalita ka katulad ng isang Pinoy. Ano? So, ginagamit po, dalawa. Pwedeng dila or lingwahe. Kaya, kailangan natin maintindihan ngayon, ang sinasabi
sa Acts chapter 2, verses 4, na nangyari dito sa upper room. Anong sabi? All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Verse 7, ito na ngayon yung mga tao na nakakarinig sa mga mananampalataya, sa mga disciples ng Panginoon. Sige nga, sabay-sabay nga natin basahin simula verse 7. Mga lalaki muna. 1, 2, 3, go. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia. Mga babae naman po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene. Visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. So, dahil alam na natin kung ano ang tongues, no? Kailangan natin mas laliman yung pagkakaintindi na hindi lang ito basta dila, hindi lang basta ito language, kundi una sa lahat, next slide please, ang tongues po pala ay actual o literal na human languages na naiintindihan. Okay? Kailangan maging malinaw sa atin to. Una, ang tongues, base sa unang pagkakagamit sa kanya at sa mga mananampalataya na nakapag-tongues, human languages. Hindi made-up language. Kung hindi languages na nag-e-exist at that time, na naiintindihan ng ibang mga tao. So, hindi ito yung nag-iimbento sila. O kaya kung ano-ano lang yung sinasabi. Kung sabay-sabay tayo nagtang sa lugar na ito, at meron ding mga mananampalataya galing sa iba't ibang mga sulok ng mundo na nakakarinig sa pinagsasabi natin, masasabi nilang, nagsasalita nga sila na parang sa amin. Ganon din ako magsalita. Naiintindihan ho nila. Nakukuha po natin? No? Kaya tignan niyo po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verses 1 to 5. 1 Corinthians chapter 14 verses 1 to 5. Anong sabi? Follow the way of love and eagerly desire the gifts of the Spirit, especially prophecy. For anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. So, kailangan analisahin natin maigi. Kanina sa Acts chapter 2, may nakakaintindi sa kanila. Tama ho ba? Nakakaintindi yung mga taong galing sa iba't ibang parte ng mundo. Meanwhile, dito sa 1 Corinthians chapter 14, na binasa natin hanggang 1 and 2, ngayon ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinth, no one understands them. Meron daw silang mysteries na sinasabi. Ang sabi, mysteries by the Spirit. Then, pagdating ng verse 3, tignan natin, next slide please. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. Verse 5, I would like every one of you to speak in tongues.
So take note, sino yung nagsabi na, I would like every one of you? Si Lord ba yun directly na nagsalita? Kundi sino yun? Si Paul sa mga taga-Corinth. But ang sabi ni Paul, I would rather have you prophesy. So, gusto ko kayo mag-tongues, pero parang mas okay ata kung magpa-prophesy na lang kayo. Bakit? The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues. Unless someone interprets so that the church may be edified. So yung una, yung tongues daw, balikan lang natin yung point number 1, ay actual human languages na naiintindihan. Pero makikita natin, sa mga sulat naman ni Paul, katulad nito sa Corinth, parang iba ata. Bakit parang hindi na siya yung actual human languages? Next slide. Ang tongues, pwede palang ganito. Hindi naman siya maiintindihan kung walang interpretation. So kaya naintindihan nung mga tao doon po sa lugar ng Acts chapter 2 kung nasaan sila, dahil take note, sa mga binasa natin kanina, galing ho sila sa iba't ibang mga lugar sa mundo. Sabi daw, mga Parthians, Medes, Elamites, residents ng Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, parts ng Libya, sa Cyrene, Cretans, Arabs, iba-ibang mga tao galing sa iba't ibang sulok ng mundo na merong iba't ibang lingwahe. No? Ngayon, dito sa Corinth Church, mga kapatid, pwedeng nagsasalita naman pala sila ng tongues, pero iba sa kanila, ng mga nakikinig, hindi naiintindihan. Bakit? Hindi naman kasi lahat katulad nung nasa Acts chapter 2 na naririnig nila kung ano yung language nila based sa kung saan sila galing. Makikita ho natin na ang tongues pala, next slide, can function in more than one way. Ibig sabihin ho, ang tongues, hindi ho ito yung yung actual language na iisa lang. Ibig sabihin, iba-iba talaga. At pwede, tayo mismo, hindi natin talaga naiintindihan yung language ng tongues. Lalo na kung wala itong interpretation. So sometimes, naiintindihan ng mga tao yung language. Pagdating sa Corinth, pwedeng hindi na nila naiintindihan unless walang nag-i-interpret. Nakuha po natin? So halimbawa, kung may magtatongues, merong dumating dito, African pala siya, or Chinese. Narinig niya yung isang tao na yun nagtatongues. Pwedeng, kaparehas ng lingwahe ko. Pero may isa naman, pwedeng same din sila, Chinese, narinig naman nila. Yung isa nagtatongues. Pero hindi Chinese at hindi rin pang-African yung language. Naintindihan natin ngayon? So pwede palang ganun. Not necessarily naiintindihan agad ng iba. Porkit may alam lang silang isang language, 2, 3, 4, hindi ibig sabihin, yung 4 lang na language na yun yung dapat tinatongues. Hindi po nakokontrol ng ganun ang tongues. At ngayon, sasagutin natin yung tanong, next slide, na nonsense ba ang tongues or tinatawag na gibberish? No? Now, may mga experiences po tayo na kung saan po pwedeng ang words na lumalabas, puro ba lang, no? O kaya may mga words na
lumalabas, parang paulit-ulit lang talaga, same words na paulit-ulit lang talaga. Sa totoo lang po, hindi natin kagad madedetermine kung nonsense ba yun. Kasi bakit? Ang isang bata ho or baby, pag nagsalita, pwede ngang katulad sa baby ho namin, ganun lang, no? O kaya, ganyan. Na, nung nalaman ko po, iba-iba pala yung mga ganun nila. Depende sa nararanasan nila. It sounds simple, pero yun yung language nila. Search nyo po yun sa Google. Ano yung kapag halimbawa kinakabag sila, meron silang certain na expression na ginagamit. Ano? So not necessarily kapag halimbawa nakarinig ka ng ba, ganun lang yung words na lumalabas sa kanya ay tawag dito parang gibberish or nonsense. Kasi po pwedeng yung tao rin na yon ay isang bata pa pagdating sa kanyang faith or hindi niya pa talaga alam kung paano mag-tongues at dinadala pa lang siya doon. Nakuha po natin? Kasi bakit? Next slide. Hindi po kasi pwedeng nonsense ang tongues. Okay? Hindi po pwede na nonsense ang tongues. Bakit hindi pwedeng nonsense? Kung ang tongues ay gift ng Holy Spirit, hindi pwedeng walang kwenta ito. Nakuha po natin. Ibig sabihin nun, parang kung nagregalo, walang value, walang halaga. Kaya hindi ho po pwede talaga ang tongues maging nonsense. Pero ito, kailangan daw mag-ingat tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo yun, tapikin mo siya, kamo mag-ingat ka. Bakit? Next slide. Kasi daw, sa perspective na nagtatangs, pwedeng hindi niya maiintindihan yung sinasabi niya. No? Sino dito, pag nagtatangs ka, naiintindihan mo sinasabi mo? No? So, pwedeng hindi talaga. Ano? Kahit ikaw mismo na nagtatangs. At, next slide, sa perspective naman ng nakakarinig, dun sa nagtatangs, pwede namang hindi niya naiintindihan din yung sinasabi nung napapakinggan niya. Pwede rin pala ganun. Ano? Pero not necessarily, hindi siya galing sa Diyos. Porkit walang nakakaintindi, nonsense na agad. Now, may mga iba pong nagsasabi, next slide, baka naman po kasi language ito ng angels, kaya hindi po siya maintindihan. Bakit? Galing kasi yon sa 1 Corinthians chapter 13. No? The next chapter, after chapter 12, kung saan natin nabasa yung gift of tongues. Sa totoo lang po, kung inyo pong sasabihin na, baka kaya hindi naintindihan, kasi tongues yun o pananalita yun ng angels. Sa totoo lang po, hindi tayo nagbibuild ng doctrine na tinatawag na angelic tongues. Okay? Kasi walang ganun tayong mababasa rin nung kinausap ng mga angels ang mga tao. Katulad ni Mary, si Joseph, di ba? Nung kinausap sila ng angel, hindi naman na ibang salita yung lengguwahe, tapos naiintindihan na lang nung kinakausap nila. So, hindi pwede nating ibase yung doctrine natin sa isang verse lang. Lalo na sa 1 Corinthians chapter 13. Bakit? Pwede daw kasi na poetic statement lang yung sinabi ni Paul na yon, if I can speak in the tongues of angels. Diba? Pwedeng poetic statement lang yon. So, hindi po pwede na
ibase natin ngayon na may angelic tongues kasi kaya hindi maintindihan. Pero it's the gift of the Spirit. Bakit? Ito yun, ang biblical tongues po kasi, next slide, are Spirit-enabled speech. Ibig sabihin nito, hindi ikaw yung nag-iimbento. Hindi mo ito kinokopya sa iba. Dahil narinig mo, gagayahin mo. Tandaan niyo po, ang biblical tongues, hindi ito yung galing sa'yo. Galing ito sa Holy Spirit. Na ngayon, dahil tinanggap natin ang Panginoong Diyos na buhay, we are filled with the Spirit. Amen? So ngayon, kung ano yung saan galing yung gift na yon ng tongues, yun yung lumalabas sa ating mga bibig. Naintindihan ho natin? Kaya siya tinawag na gift. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbigay. Hindi yun yung, halimbawa, pinagpe-pray ka ng leader mo. Biglang sabi niya sa'yo, gayahin mo. Hura bababa shakaranda sakandaya hande. Gagayahin mo rin. Sige po, sige po. Hindi ganun. Okay? Hindi po ganun ang pagtatangs na ginagaya. Hindi rin po yon yung narinig mo kasi, nagtatang siya. Sige nga. Ako rin, tas gaganon ka rin. Hindi po ganon. Tandaan niyo po, hindi ito random sounds na napoproduce ng isang tao dahil naiiyak siya nung time na yon. Hindi po. Okay? It's a Spirit-enabled speech. Nakuha po natin? Nakuha po natin? Nakasabay ba kayo? So, ito yung isa sa mga tanong na po pwedeng pumapasok sa isip natin kapag may tongues. Lalo na po sa social media dahil meron pong group na tinatawag na cessationist. No? Ang tongues ba ay nag-e-exist pa din ngayon? At meron ho sa group na yun ng cessationist na mga nagsasabi na yung mga nagtatangs na yan, hindi sila totoong Christians. Kasi gawa-gawa lang nila yan, yung tongues na yan. Actually, galing yan sa demonyo. Yun yung sinasabi nila. Tapos sasabihin nila, sa India din daw kasi, the same exact na mga words na naririnig daw nila sa mga nagtatangs, meron din daw kasi sa India na ibang religion doon na nagtatangs. Okay? So, teka, maging maingat tayo dyan. Ang tongues ba talaga ay nag-e-exist pa din ngayon? So, hindi porket ginagawa ng iba, sa Diyos na. Tapos pag ginawa rin dito o nangyari sa atin, hindi na kay Lord. Kasi nangyari sa kanila. Halimbawa, gumaling sa cancer, ibang religion, may ginawa sila doon na prayer. Sa atin, nung pinag-pray din, gumaling. Hindi po pwedeng sabihin natin na, ay hindi sa Diyos yan kasi sila doon gumaling, tas kayo rin gumaling dito nung pinag-pray nyo. Hindi pwedeng ganon. Naintindihan natin? Pero bakit nga ba nag-e-exist pa din ngayon ang tongues? Next slide please. Ang stand po or view ng church natin sa tongues ay ganito. Tayo po ay tinatawag na continuationist. Ano? Anong tawag sa atin? Continuationist. Ano yun? Naniniwala tayo na nagpapatuloy pa din ang tongues sa ating kapanahunan. Hindi ho ito base sa mga experiences lang. Hindi yun yung primary kasi si Bishop nag-tongues, tapos yung pastor niya noon may nagta-tongues, kaya siya na rin nag-tongues. Hindi po ganon. No? Ang tignan muna natin ay scripture. Hindi po, next slide, hindi po nagtuturo ang scriptures na mamawala na ang tongues kapag namatay ang apostles or ang early church or hanggang first century lang, yung first 100 AD, dun lang may tongues. No? Tayo po ay continuationist. Ibig sabihin, ang tongues ay isang
ongoing spiritual gift. Hindi po yan yung kapanahunan lang nila, tapos wala na. Intindihan ho natin? Hindi yan yung sila lang noon, tas tayo ngayon, wala na. Ano po? Because first and foremost, ang Bible is not just a historical book. Hindi naman yun yung meant din ni Paul na i-record lang nila yung mga nangyayari noon. Kundi makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 ang ganito. Tignan niyo sabi, "Now to each one the manifestation of the Spirit is," anong sabi daw? "Given." Hindi sinabi na bawat isa, past tense, gave yung manifestation ng Spirit. Anong sabi? The Spirit is given. Yung word po na given doon ay didomi. Yung didomi po ay present passive indicative. To give. Sa original Greek niya. Meaning, kung present tense yun, anong sinisignify niya? Continuous. Ongoing. Nagpapatuloy. Kaya, wala talagang basis yung cessationist na noon lang. Tapos ngayon, hindi na. Nakukuha po natin? Kasi wala kayong mababasa sa Bible na ganun. At yung gifts of the Spirit, based sa context ng 1 Corinthians chapter 12 verse 7, dahil nga sinabi dyan na yung manifestation daw ng Spirit ay continuous na binibigay sa mga tao para daw saan? For the common good. Para sa ikabubuti ng body of Christ. So, yun yung kadahilanan. Ibig sabihin, kaya nangyayari pa rin sa atin yung gift of tongues, hindi para sabihin na baliw tayo. Kaya yun, pinaranas ng Holy Spirit kahit sa kapanahunan natin para tumibay ang church. Para gumanda lalo ang simbahan. Hindi pumangit. Para yung experience mo as a Christian, hindi parang every week nagsisinihan ka lang. Na walang nangyayaring iba. Uupo ka lang, makikinig, tas tapos na. Ang gift nakakapagpasaya. Ang gift nakakapagpa-excite. Kaya sometimes nafe-feel natin parang ang dull. Walang excitement, hindi ka nagkakaroon ng joy. Kasi bakit? Baka walang gift na nararanasan. That's why, desire nga daw natin itong mga gifts na ito. Amen? Nakuha po natin? Okay, next slide, please. Kaya, ano naman, yung sinasabi naman, Pastor, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Bakit? Ano bang meron doon na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8? Dahil ito yung sinasabi ng mga cessationists, next slide. Ang sabi daw kasi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8, love never fails. But where there are prophecies, anong sabi daw? They will cease. So, titigil. No? And ano sabi? Where there are tongues, they will be stilled. Ganon din, titigil din. Where there is knowledge, anong sabi? It will pass away. So, sinasabi nila, parang, okay, titigil eh. Kasi si Paul, nabanggit niya, yung tongues, ano daw? They will be stilled. So, titigil. Kaya,
Nainiwala sila na tumigil na rin yung tongues doon sa mga mananampalataya nung namatay na sila. Kasi sabi ni Paul, based nga sa context daw, ng chapter 12 tsaka chapter 13, it will cease. Pero hindi kasi binasa yung verse 9. Next slide. For we know in part and we prophesy in part. At hindi na binasa? Verse 10. But when completeness comes, what is in part disappears. So, eto kailangan maging malinaw sa atin. Ang pagtigil ng prophecies, ang pagtigil ng tongues, ang sinasabi na pagtigil ng knowledge, ay mangyayari kapag dumating yung completeness. Kasi hindi binasa ng buo. Yun yung sinasabi po natin sa mga nasa Bible school dito natin na ICGCs. Binasa lang yung isang verse, ayaw basahin yung mga susunod. Nakuha natin? No? Madali tuloy ma-misinterpret. Tingnan natin, balikan ulit natin kanina. Yung, isa pa. Yung sinasabi, verse 8. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Next, anong sabi? For we know in part and we prophesy in part. So, alam nila, tas nagpa-prophesy pa sila in part, hindi yung complete. No? Pero anong sabi ngayon? But when completeness comes, kapag dumating na ngayon na okay na ang lahat, perfect na ang lahat, kompleto na ang lahat, yung prophecy, what is in part, disappears. Ano daw yung in part? Yung mga bagay na nalalaman natin. Yung prophecies. Anong sabi noon? Sa verse 10, tignan nyo, what is in part, disappears. Kailan magdi-disappear yung in part? Kapag kumpleto na ang lahat. Naintindihan ngayon? So, I hope, kapag may nagtanong sa inyong ganyan, o kaya may dumating sa church natin na cessationist, pwedeng sa mga console na nandito, may makausap kayo, ba't ganun sila praise and worship, or pwedeng may narinig, nag-tongues, pwedeng sasabihin nila, hindi po kasi ako naniniwala sa ganyan maintindihan na nila ngayon dahil sa marunong kang mag-explain. Okay? So malinaw yan. Pag pinakitaan kayo ng verse, tignan nyo lagi yung context. Okay? Next slide please. Ayan. Kaya ang tanong, nasa completeness na ba tayo? Yun yung tanong doon. Nasa completeness na ba tayo? Paano completeness, pastor? Yung perfect na lahat. Tanong mo nga katabi mo, perfect na ba ang buhay mo? Kompleto na ba talaga? Tanongin mo nga siya, may pambayad ka na ba ng bills? Di ba? Perfect na ba yung katawan din natin? Yung mundong ginagalawan natin? Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo rin naniniwala na may prophecies at tongues pa din ngayon. Intindihan niyo po? So, next slide. Hindi po sinabi na tumigil na ang tongues ang New Testament na kumpleto. Hindi yun yung sinabi. Kasi pwedeng sabihin po, when completeness comes, di yung pag nakumpleto na yung New Testament, hindi naman po talaga yun yung sinasabi ng scriptures. No? Hindi yun. Again, tignan natin, verse 9 and 10 ng 1 Corinthians chapter 13. Ano po ang sabi? For we know in part and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. Kailan titigil ang prophecies?
Kailan titigil ang mga tongues at bagay na nalalaman natin? Kapag dumating ang completeness. And kailangan din natin basahin another context. Verse 12. Tingnan niyo sabi dito ni Paul, for now, ngayon, we see only a reflection as in a mirror. Yung mirror po dyan, hindi yung mirror natin ngayon. Di ba yung mirror natin ngayon, kitang-kita mo talaga yung ganda ng mukha mo, kagwapuhan mo, at saka kung may dumi yung mukha mo, kitang-kita mo talaga. Noon ho, walang ganong mirror. Ang mirror nila, bronze, na talagang kininis maigi. Pero, yung reflection nun, hindi siya perfect. Nakitang-kita talaga yung mukha mo. Kaya niya sinabi ni Paul na we know in part. Kasi hindi gaano aninag. Naintindihan natin? Kaya sinabi niya, now we only see, we see only a reflection as in a mirror. Hindi gaano malinaw. Kaya minsan isipin natin, di ba? We only see as a reflection in a mirror. Hindi ba pag tumingin ka, kita mo na kagad? Sa panahon ni na Paul, hindi ganon. Okay? Anong sabi niya next? Then, we shall see face to face. So, tignan niyo yung words. Now, ngayon, at pagkatapos. Di ba? Ngayon, hindi pa malinaw lahat. Sa next, makikita ko na talaga. Kaya sinabing face to face. And tinan niyo sabi, now, ngayon ulit, I know in part. Yung nalalaman ko, ngayon, hindi siya buo. Then, I shall know fully. Lahat. Even as I am fully known. So, maging malinaw yun sa inyo, na yung sinasabi ni Paul, tingnan nyo, next slide, partial, tapos complete. Now, then. Knowing in part, tapos knowing fully. Ganun po siya. Okay? Partial, complete. Now, then. Knowing in part, knowing fully. Kaya, pwede po talaga, may mga makikita tayo sa social media, nangaasar sa mga Christians na nagtatangs. Nonsense naman yan, gaganon sila. Pero sa totoo lang, when we really read the scriptures, meron eh. May ganyan pa rin nararanasan eh. Dapat, kahit hanggang ngayon. Kasi, hindi pa naman dumadating yung completeness. Pagdating ni Christ, there will be a new order ng mga bagay. The old will pass away. Amen? At ngayon, gagawin niyang maayos lahat. Next slide, please. Kaya may warning. Ano? Hindi po dahil totoo ang gift at nararanasan ito, excuse na lahat ng ginagawa dahil nararanasan yung gift. Halimbawa, may ginawang di maganda sa kapwa, nagtatang siya. Hindi ibig sabihin nun, parang, nagtatangs naman siya eh. Parang okay na. No? Hindi po porket totoong naranasan niya yon, yung gift na yon, binigyan siya ni Lord ng gift eh. Parang, alam niyo yun, another favor yun ni Lord sa kanya eh. Tapos, kahit masama yung gawin niya na sa next, okay lang. Hindi po ganun. Ano? Ang gift, pwede ba natin Teka lang Next slide. Next slide nga natin.
Kaya natin ito hindi ibig sabihin na may gifts ng Holy Spirit, wala nang problema at hindi na immature. Kasi, pwedeng gifted, pero immature pa. Kaya hindi mo porket, wow, talaga si pastor, si leader, nagtatangs. Sana ako din, para mature na rin ako. Hindi yun yung base ng maturity. Okay? Hindi porket, may gifts ng Holy Spirit, nagtatangs, perfect na sa lahat ng ginagawa niya. Kasi po pwedeng may gifts ka, pero immature pa. Intindihan ho natin? Intindihan ho natin? Kaya pwedeng ganito yan, Halimbawa, merong magandang regalo sa'yo, relo. Halimbawa, Rolex. Wow, mamahalin. Hindi ibig sabihin na meron kang regalong ganon, lahat ng ugali mo, maayos na agad. Amen? Kasi ganon yung church sa Corinth. Kaya, anong sasabihin natin? To be continued. Ayan. Di ba tayo tapos sa tongues? Actually, yung slide ko po, 78 yan. Nasa 30 plus pa lang tayo. At anong oras na rin? 9 na. 11? 9 na. Ayan, Sige. I hope marami kayo natutunan so far. Amen? Ayan, next week, pag-uusapan natin. Pastor, dapat ba mag-tongues kapag praise and worship o kaya nagpe-pray? Ano bang dapat gawin pag ganyan? Minsan nagsabi, stir up our spirit. May bago. Paano yun? O kaya, marapat ba na Sunday service, nagtatangs ka, tas ang daming bago? Dapat ba talaga yon? Ganyan, O kaya, during praise and worship, may katahimikan, bigla nagtangs ka ng malakas. Dapat ba yon na ganon? Ano yung tama? Ano yung kaayusan na gustong gawin ng mga mananampalataya nung time ni Paul? Okay? So, dahil dyan, to be continued tayo muna yung manalangin. Lord, we thank you because we know, Lord, that you are the God who is a giver. Giver ng gifts. You give gifts para ma-encourage kami, lumakas kami. Kami po, Panginoon, ay magkaroon ng joy sa paglilingkod. At dalangin namin, Panginoon, tong gift of tongues na ito. Ayon po sa inyong kalooban, nawa ay maranasan ng mga mananampalataya na nandito. Kung meron sa kanila, Lord, na hindi mo pagkakalooban, wag po silang ma-discourage. At malaman nila na ikaw pa rin ang nagbibigay ng gifts ayon sa kakayahan, ability, at depende sa pagkakagamit mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya tulungan niyo sila, Panginoon, sa kanilang Christian life. Kayo, Lord, yung mag-open ang kanilang hearts for correction. Kung may iba silang view pagdating sa tongues, kayo, Panginoon, yung mag-shift nito at magbago ng perspective nila para sa ganun makatulong sila sa iyong simbahan. In Jesus' name, amen.